Sa loob ng kalahating dekada, naging parang anino lamang si Samantha sa buhay ng sarili niyang asawa. Tiniis niyang bawat gabing malamig, ang mga titig na walang pakiramdam at ang unti-unting pagpitas ng kanyang dangal mula kay Tristan. Naniniwala siya, buong puso siyang nanalig na kung mananatili siya sa tabi nito, ang walang hanggang apoy ng kanyang pagmamahal ang mismong tutunaw sa nagyayalong puso ng lalaki. Umasa siyang sa pamamagitan ng kanyang walang kapantay na pasensya. Maibabalik niyang pag-ibig na nakalimutan na nito dahil sa isang mapait na nakaraan. Ngunit ang kanyang 5 taong sakripisyo ay hindi sinuklian ng pagkilala o pagmamahal. Ang kanyang gantimpala, isang mapait na pagtataksil at manipulative na laro. Sa isang sulyap lang, nahulog ang puso ni Tristan sa ibang babae. At ang mas masakit, ang babaeng umagaw sa kanyang asawang sarili niyang half-sister, si Chloe. Ang pagmamahal, kaling at atensyon ay pinagkait ni Tristan kay Samantha. Sa loob ng 5 taon ay buong puso nitong ibinuhos kay Chloe sa harap mismo ng kanyang mga mata. Ang rurok ng lahat ay ang araw na napatunayan ni Samantha na hindi lang ang asawa niyang nakuha ng iba, kundi maging ang sarili niyang anak na si Theo. Nang makita niyang mas tinatawag pang ina ng kanyang anak ang ibang babae, doon naubos ang huling patak ng pag-asa sa kanyang katawan. Doon siya sumuko. Walang pag-alinlangan nilagdaan ni Samantha ang divorce papers. Iniwan ng marangyang mansyon, isinukong karapatan sa kanyang anak at naglakad palayo upang tuluyang kalimutan ang pag-ibig na tila nilimot na ng panahon. Ngunit pagkalipas ng 3 taon, isang hindi inasahang pag-ikot ng tadhanang naganap. Ang asawang dati hindi siya matapunan ng tingin. Ang lalaking nang iwan sa kanya sa karinglan, ngayon ay biglang sumusulpot sa bawat sulok ng kanyang bagong buhay. Hindi na ito makaalis sa kanyang tabi at nang humarap si Samantha, matapang at puno ng galit upang muling ihingi ang kanyang kalayaan at pirma nito sa divorce. Kinulong siya ni Tristan sa pagitan ng mga bisig nito. Marahas ngunit may pagsusumamo at binuwal ang kanyang mundo sa isang mapanganib na bulong. Divorce. That would only be possible over my dead body. You ran away once, wife, but I will never let you step out of my life again. Ang katahimikan sa loob ng marangyang mansyon ng mga Vance ay tila isang buhay na nilalang. Mabigat, malamig at dahan-dahan na sumasakal sa huling natitirang lakas ni Samantha. Nakatayo siya sa tapat ng dambuhalang glass wall sa sala. Nakatanaw sa malawak na hardin na babalot ng kadiliman ng hating gabi. Hawak niyang isang tasa ng tsaa na kanina pa lumamig, katulad ng malamig na relasyon nila ng kanyang asawa. 11:00 na ng gabi, ngunit wala pa rin ang tunog ng sasakyang nagbabadya ng pagdating ng lalaking pinaglalaanan niya ng kanyang buhay. 5 taon na siyang kasal kay Tristan Vance. Isang kilalang bilyonaryo, isang tycoon na kinatatakutan sa mundo ng negosyo. Ngunit sa loob ng kanilang tahanan, siya ay isang pader ng yelo. Sa loob ng kalahating dekada, tiniis ni Samantha ang bawat pambabaliwala nito. Pinasok niyang kasal na ito na baon ng pag-asang magbabago ang kanyang wagas sa pagmamahal ng puso ng lalaki. Gabi-gabi siya nagdarasal. Gabi-gabi niyang inihahandang paborito nitong pagkain. Kahit na alam niyang madalas ay sa labas ito kumakain. Umasa siya na kung mananatili siyang tapat, maalaga at mapagparaya, ang yelong nakabalot sa puso ni Tristan ay unti-unti ring matutunaw ng sarili niyang init. Ngunit sa bawat taon na lumilipas, tila mas lalo lang itong kumakapal. Narinig niyang pamilyar na ugong ng makina ng sports car sa labas. Mabilis niyang binaba ang tasa sa gilid at pilit na inayos ang kanyang muka at kasuotan sa salamin. Bahagyang lumundag ang kanyang puso. Isang pamilyar na reaksyon na kahit anong pilit niyang patayin ay patuloy na sumisibol sa tuwing malapit ang lalaki. Bumukas ang dambuhalang pinto ng mansyon at niluwa nito si Tristan. Matangkad, makisit sa kanyang mamahaling suit at may tindig na tila laging handang sakupin ang mundo. Ngunit sa sandaling magtagpo ang kanilang mga mata, ang pagod sa mukha ng lalaki biglang napalitan ng pamilyar na inis at lamig. Walang kahit na anong emosyon na pwedeng kapitan ng pag-asa. Gising ka pa. Saad ni Tristan. Hindi to tanong, kundi isang obserbasyon na puno ng pagkabagot. Hindi man lang ito lumapit sa kanya upang humalik sa pisngi o magtanong kung kumain na ba siya.
Inabot na lalaki ang kanyang leather briefcase sa kasambahay at nagsimulang maglakad patungo sa ingranding hagdanan na tila ba isang dekorasyon lang si Samantha sa sala. Hinintay kita, Tristan. Gusto sana kitang makausap tungkol sa darating na kaaraw ni Tio. At tungkol na rin sa atin. Basag ang tinig ni Samantha habang nakatitig sa likod ng asawa. Nilakasan niyang loob na basagin ng pader sa pagitan nila. Huminto si Tristan sa unang baitang, ngunit hindi ito lumingon. Kung tungkol sa birthday ni Tio, naayos ng lahat. Kinausap ko na si Chloe tungkol sa tema at sa mga bisita. Siya na nagasikaso ng catering at ng mga detalye. Hindi mo na kailangan mag-abalang mag-isip o magpagod. Chloe, ang pangalan niya ay tila isang matalim na piraso ng bubog na pinuwersang ibaon sa puso ni Samantha. Si Chloe na kanyang half-sister, ang anak ng kanyang ama sa labas na matagal nang kinamumuhian ng kanyang pamilya. Ngunit ngayon ay unti-unting umaagaw sa lahat ng sa kanya. Ang babaeng sa unang sulya pa lang ng kanyang asawa ay nakuha na kaagad ang lahat ng bagay na pinagkait sa kanya sa loob ng 5 taon. Ang pagmamahal, kalinga, proteksyon at atensyon na kailanman hindi ibinigay sa kanya ni Tristan ay buong buo na ibinuhos nito kay Chloe. Kapatid ko siya sa labas, Tristan, pero akong ina ni Tio. Akong tunay mong asawa. Halos pabulong ngunit may diing sulyap ni Samantha habang ang mga luhay nagbabadya ng pumatak sa kanyang mga mata. Bakit bawat desisyon para sa anak natin sa kanya mo pinagkakatiwala? Ako nagluwal sa kanya, Tristan. Akong legal na asawa mo dito. Sa pagkakataong ito, tuluyan ang lumingon si Tristan. Ang kanyang mga madidilim na mata ay walang mababasang emosyon kundi purong kawalan ng pakialam at matinding inis. Asawa sa papel, Samantha. Alam mo kung paano at bakit tayo nagpakasal. Huwag mong idadami si Chloe sa kawalan mo ng kakayahan bilang ina. Ginagawa lang niyang mga bagay na hindi mo magawa para sa anak natin dahil abala ka sa pagiging madrama mo. Kung gusto mong irespeto kita, umarte ka ng naaayon sa posisyon mo. Bawat salita'y tila hampas na latigong nag-iiwan ng malalim na sugat sa kaluluwa ni Samantha. Hindi magawa. Paano hindi magagawa gayon sa bawat hakbang niya patungo sa kanyang sariling anak ay laging may pader na itinatalaga si Tristan. May pinagkakatiwalaan nito si Chloe sa lahat ng bagay habang siya unti-unting tinutulak palabas ng sarili niyang pamilya. Manipulative ang paraan ng pagpaparamdam sa kanya na siyang may pagkukulang. Kahit nang totoo ay sinasadya siyang alisin sa eksena. Kinabukasan, sa kagustuhan niyang patunayan sa sarili na may puwang pa siya, nagpa siya sa Samantha na pumunta sa subdivision park kung saan madalas dali nangyaya si Tio pagkatapos ng nursery class nito. Gusto niyang isurprise ang anak, gusto niyang bumawi dito. Bitbit niyang isang maliit na laruan na matagal nang hinihingi ng bata, umaasang makikita niya ang ngiti nito. Ngunit pagdating niya sa parke na patigil ang kanyang mundo, ang mga hakbang niya'y napako sa semento at ang laruang hawak niya ay dahan-dahang nalaglag. Sa ilalim ng malabay na puno ng oak, nakaupo si Tristan sa damuhan habang karga-kargang 4 na taong gulang na si Tio na humahagikik sa labis na tuwa. Sa tabi nila'y nakaupo si Chloe, nakangiti ng matamis at may dalang tuwalya at dahan-dahang pinupunasan ng pawis sa likod ng bata. Nagtatawanan silang tatlo. Mukha silang isang perpekto, masaya at buong pamilya. Isang pamilyang puno ng pagmamahal na kailanman hindi naranasan ni Samantha sa loob ng mansyon. Ang mas nagpadurog sa puso ni Samantha ay nang makita niyang yumakap si Tio sa leeg ni Chloe, habang si Tristan naman ay nakatingin kay Chloe na may kakaibang lambot sa mga mata. Isang tingin ay pinagkait nito sa kanya sa loob ng 5 taon. I love you, Mommy Chloe. Thank you po sa ice cream. Masayang sabi ng bata. Napatakip ng bibig si Samantha upang pigilan ng isang malakas na hikbi na gustong kumawala sa kanyang dibdib. Doon sa ilalim ng sikat ng araw, napatunayan niya ang isang masakit na katotohanan. Matagal nang wala sa kanyang sariling mag-ama niya. Ang asawa niya ay binalot ng yelong puso'y may kakayahan naman pala magmahal ng lubos. Hindi nga lang sa kanya. At ang anak na niluwal niya, mas kinikilala ng inang ibang babae dahil na rin sa manipulasyon ni Tristan at Chloe. Doon na siya tuluyang sumuko. Naubos ng bawat tibla ng pag-asa, ang 5 taon ng pagtitiis, ng pag-iyak ng tahimik sa gabi habang yakap ang unan at ng pag-asang magbabagong lahat ay nauwi lang sa isang malaking kabiguan. Napagtanto niyang wala na siyang ipaglalaban pa dahil talo na siya sa simula pa lang. Pagbalik sa mansyon, wala nang luhang lumabas sa mga mata ni Samantha. Tuyo ng balon ng kanyang mga luha.
Ang matinding sakit na nararamdaman niya kanina ay unti-unting napalitan ng isang nakakatakot at malamig na pamamanhid. Pumasok siya sa silid-aklatan ni Tristan. Kinalungkat niyang drawer ng lamesa nito at kinuha ang dokumentong matagal nang inihanda ng mga abogado ni Tristan, ngunit hindi niya pinapansin noon dahil sa pag-asa ang divorce papers. Walang pag-aalinlangan, gamit ang isang itim na ballpen, nilagdaan niyang kanyang pangalan sa tapat ng salitang wife. Walang panginig sa kanyang mga kamay, inalis niyang kanyang mamahaling wedding ring mula sa kanyang dalirit marahang ipinatong sa ibabaw ng mga dokumento. Sinuko niya ng lahat. Sinuko niya ng karapatan sa bahay, sa yaman ng mga Vance at higit sa lahat ang karapatan sa kanyang anak. Dahil alam niya na mas magiging payapang buhay nito kung wala siya sa eksena. Kinilimutan niya ng pag-ibig na tila nilimot na rin ng panahon. Isang maleta lang ang dinala niya, naglalaman ng mga personal niya gamit bago pa siya maikasal. Habang sumasakay siya sa naghihintay na taxi sa labas ng subdivision, hindi na siya lumingon pa sa mansyon maging kulungan niya ng 5 taon. Malaya na siya kahit nadurog ang kanyang buong pagkatao. Pagkalipas ng 3 taon, ang lungsod ng Paris ay binalot ng malamig na simoy na tagsibol. Ngunit para kay Samantha, itong naging kanlungan ng kanyang muling pagkabuhay. Hindi na siyang mahina, sunod-sunuran at palaiyak na Samantha noon, binago niyang kanyang sarili. Ngayong 3 taon nang nakakalipas, kilala na siya sa pangalang Sam Taylor, isang tanyag at hinahanga ang jewelry designer sa isang sikat na French fashion house. Ang kanyang mga mata ay may kakaibang tapang, mas may tiwala sa sarili at ang bawat ngiti niya ay tunay at hindi na pilit. Ang siling ng paggawa ng alahas ang naging therapy niya upang buuin ang sarili. Isang gabi, isang marangyang charity gala ang ginanap sa isang sikat at prestiyosong hotel sa Paris. Bilang isa sa mga pangunahing nag-design ng mga alahas para sa subasta na gagamitin ng mga sikat na modelo, kailangan dumalo ni Samantha. Nakasuot siya ng isang emerald green na backless silk gown na lalong nagpalitaw sa kanyang porselanang balat at perpektong hubog ng katawan. Ang kanyang itim na buhok ay nakaupdo, nag-iiwan ng ilang hibla na humahaplos sa kanyang makinis na leeg, habang may suot na simpleng diamanting kwintas na gawa niya mismo. Siya ang sentro ng atensyon ng gabing yon, habang masayang nakipag-usap sa ilang banyagang kliyente at mga high-profile investors. Biglang naramdaman ni Samantha ang isang pamilyar na kuryente sa kanyang likuran. Isang pakiramdam na kahit 3 taon nang ibinaon sa limot ay agad na kinilala ng kanyang baong sistema. Bahagyang nangatal ang kanyang mahabang daliri na may hawak na baso ng champagne, ngunit mabilis niyang ibinalik ang kontrol sa sarili. "Excuse me, ladies and gentlemen, I need to steal this beautiful woman for a moment." Isang bariton ng boses, malalim, paus at puno ng otoridad ang umalingaw mula sa kanyang likod. Nanigas ang buong katawan ni Samantha. Ang boses na yon, hindi siya pwedeng magkamali. Dahan-dahan siyang lumingon at doon, sa harap ng maraming kilalang tao sa Paris, nakatayong lalaking naging sanhi ng kanyang pinakamalaking pighati at halos pumatay sa kanya sa sakit. Si Tristan Vance. Ngunit may kakaiba kay Tristan ngayon. Wala nang malamig at walang pakialam na yalo sa mga mata nito na madalas niyang makita noon. Sa halip isang nag-aalab na emosyon, halo ng matinding pananabik, labis na sakit, pagsisisit hindi matitinag na determinasyon. Ang nakapinta sa mukha nito, mas lalo tong naging mukhang dominante sa kanyang itim na toksido, ngunit may bakas ng puyat at pagod ang mga mata nito na tila matagal nang hindi nakakatulog ng maayos sa nakalipas na mga taon. "Samantha," bulong ni Tristan, ang boses ito'y galing sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa, tila isang tao nakasumpong ng oasis. Sa gitna ng malawak at tuyong disyerto, nagtangka itong makbang papalapit upang hawakan ang kanyang kamay, ngunit mabilis umatras si Samantha ng isang hakbang. Agad niyang sinuot ang kanyang professional at malamig na maskara. Dalubhasa na siya sa pagtatago ng emosyon ngayon. "Mr. Vance," formal at walang emosyong bati ni Samantha. Walang bakas ng takot, galit o kahit na anong pamilyar na damdamin sa kanyang muka. "Anong ginagawa mo sa event na to? Kung hindi ako nagkakamali, hindi kasamang kumpanya mo sa mga inimbitahan dito." "Hinahanap kita. 3 taon, Samantha. 3 taon kitang hinahanap sa bawat sulok ng mundo. Sa bawat bansa na maaari mong liparan. Sa bawat fashion show na may pangalan mo. Hindi ako tumigil." May panginginig sa boses ni Tristan, isang bagay na hindi kailanman narinig ni Samantha noong magkasama pa sila. Ang dating mayabang at makapangyarihang lalaki ay tila nagmamakaawa ngayon sa harap niya. "Well, now you found me."
At tulad ng nakikita mo, napakaganda ng buhay ko nang wala ka. Kaya kung pwede, iwan mo na ako at wag guluhin ang gabi ko. Tapos na tayo, Tristan. Lumagda na ako sa divorce papers. 3 taon nang nakalipas bago ko iwan ng mansyon mo. Wala na tayong relasyon. Matigas at diretsong saad ni Samantha at tumalikod upang tuluyang iwan ng lalaki sa gitna ng ballroom. Ngunit bago pa siya makahakbang ng 3, mabilis at maras na hinawakan ni Tristan ang kanyang pulso. Hindi ito binigyan ng pagkakataon ni Samantha na makawala o makagawa ng eksena sa harap ng mga media. Sa isang mabilis at calculated na galaw, haplos niya si Tristan patungo sa isang pribadong, tahimik at madilim na pasilyo ng hotel, malayo sa mga mata at kamera ng mga bisita. Bitawan mo ko, Tristan. Ano ba? Nababaliw ka na ba? Pwede kitang ipahuli sa mga security dito. Galit na asik ni Samantha nang persahan siyang isandal ng lalaki sa malamig na pader ng pasilyo. Hinaharangan ng bawat daanan niya gamit ang matipunong katawan nito. Agad na pinatong ni Tristan ng 2 nitong palad sa makabilang gilid ng gulo ni Samantha. Kinukulong siya sa sarili nitong espasyo. Ang pamilyar at mamahaling amoy ng perfume nito na may halo ng tabako ay muling pumuno sa pandama ni Samantha, dahilan upang magrebelde ang tibok ng kanyang puso. Mas lalo siyang nagalit sa sarili dahil naapektuhan pa rin siya sa presensya nito. Oo, nababaliw na ako. 3 taon ako nababaliw dahil iniwan mo ko nang walang pasabi. Iniwan mo sinsing mo ang buhay mo sa tabi ko. Hingal na sabi ni Tristan, ang mga matay nakatitig ng mariin sa mga labi ni Samantha na tila gustong-gusto nitong angkining muli. I won't let you go. Not anymore, Samantha. Hindi ko nagagawin ang pagkakamali ko noon. Bitawan mo ko. I demand a divorce, Tristan. Hayaan mo na ako mamuhay ng tahimik dito sa Paris. Bumalik ka na sa bago mong pamilya. Kay Chloe, doon ka naman masaya at panatag, hindi ba? Ibigay mo na sa akin ang kalayaan ko. Buong lakas na tulak ni Samantha sa dibdib nito, ngunit tila ba isang matigas na pader ang lalaki na hindi malang natitinag sa kanyang pwesto. Isang mapait at masakit na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Tristan bago nito unti-unting binaba ang kanyang mukha sa tapat ng mukha ni Samantha. Ramdam ni Samantha ang mainit at mabilis na hininga nito sa kanyang pisngi hanggang sa tuluyang dumaong ang mga labi ni Tristan sa may tapat ng kanyang tenga. Isang mapanganib, mariin at may halong labi sa pagmamayari ng bulungang binitawan nito na tuluyang nagpatigil sa ikot ng mundo ng babae. Divorce? That would only be possible over my dead body, wife. Ang divorce papers na iniwan mo sa ibabaw ng lamesa ko. Sinunog ko yun sa harap mismo ni Chloe bago ko siya tuluyang pinalaya sa buhay namin ni Theo. Nalaman kong lahat ng kasinungalingan niya, Samantha. Ikaw lang ang asawa ko at hindi ko na hayaang makawala ka pa sa akin kahit na anong mangyari. Babawiin kita sa ayaw at sa gusto mo. Ang lamig ng pader na nasasandalan ni Samantha hindi sapat upang pawikin ang matinding init na dumadaloy sa kanyang mga ugat. Galit, pagkamuhi at isang pamilyar na sakit na matagal niyang ibinaon nang sabay-sabay na sumabog sa kanyang dibdib dahil sa mga salita ni Tristan. Sinunog ang papeles. Pinalaya si Chloe. Gusto niyang tumawa ng mapait pagkatapos ng 5 taon ng pangbabaliwala. Pagkatapos nitong iparamdam sa kanya na siyang pinakawalang kwentang asawa at ina sa mundo, sa palagay ba ng lalaking ito ay magbabago ng isang simpleng paghihingi ng tawad ang lahat? Nababaliw ka na nga, Tristan. Mahina, ngunit may matalim na dila na saad ni Samantha. Diretso siyang tumingin sa mga mata ng lalaki, walang bakas ng takot. Sa tingin mo ba, ganun lang kadali yun? Pinalayas mo si Chloe kaya ngayon babalik ka sa akin dahil wala ka nang mapagpipilian? Hindi ako isang laruan na pwede mong itabi kapag ayaw mo na at kukunin ulit kapag na-realize mo na nagkamali ka. Bumaba ang tingin ni Tristan sa mga mata ng asawa. Bakas ang pigati sa kanyang muka, isang emosyon na bago sa paningin ni Samantha. Ang Tristan Vance na kilala niya hindi marunong masaktan. Hindi siya ganun, Samantha. Marami akong hindi nalaman. Nabulag ako ng mga manipulasyon ni Chloe. Pabulong na pagsusumamo ni Tristan. Lumuwag ng bahagi ang pagkakahawak nito sa pader, ngunit nanatili pa rin nakakulong si Samantha sa pagitan ng kanyang mga bisig. Nang umalis ka, doon ko lang nalaman ng lahat. Ang mga sulat na itinago niya, ang mga kwento niyang binaluktot para mag-away tayo at ang pagpapalayo niya sa'yo kay Theo. Tama na! Pigling Samantha, pilit na tinatakpan ng kanyang tenga sa pamamagitan ng pag-iwas ng tingin. Huli na, Tristan. 3 taon na nakalipas.
Kung talagang may pakialam ka, hindi mo hinayaang umabot sa punto na pirmahan kong dokumentong yon. Ngayon, pakiusap, umalis ka na. May mga bisita ko naghihintay sa akin sa loob. Buong lakas at tinulak ni Samantha ang dibdib ni Tristan dahil sa gulat na bigla ang lakas ng babae na paatras ng lalaki ng ilang hakbang. Agad na sinamantala ni Samantha ang pagkakataon upang ayusin ang kanyang gown at mabilis na naglakad palayo, pabalik sa maliwanag at mataong ballroom ng hotel. Hindi na siya lumingon pa kahit nararamdaman niyang mabigat na titig ni Tristan na sumusunod sa bawat hakbang niya. Kinabukasan, maagang pumasok si Samantha sa kanyang pribadong opisina sa Maison, ang sikat na fashion house kung saan siya tumatayong chief jewelry designer. Masakit ang kanyang ulo dahil sa puyat at sa emosyonal na stress kagabi. Pilit niyang binuhos ang kanyang pansin sa mga drawing ng bagong koleksyon ng mga singsing at kwintas. Ngunit ang mga bulong ni Tristan ay patuloy na umuusal sa kanyang isip. Wife, sinunog ko yun. Napasapos si Samantha sa kanyang noo. Kalimutan mo na siya, Sam. Hindi ka ng dating Samantha. Paalala niya sa sarili. Bumukas ang pinto ng kanyang opisina at niluwan itong kanyang princess na secretary na si Amelie na may bitbit ng isang malaking punpun ng mga pulang rosas at isang mamahaling kahon. Madam Sam, someone sent this for you. Ang sabi ng courier, napakahalaga raw na matanggap mo ito ngayon. Nakangiting saad ni Amelie habang pinapatong ang mga to sa kanyang malawak na lamesa. Kumunot ang noo ni Samantha, kinuha niyang maliit na card na nakasingit sa mga bulaklak. Walang nakasulat na pangalan, kundi siyang maikling linya lamang. Let me correct my mistakes. Binaliwala ni Samantha ang card at binuksan ang kahon. Agad na napatigil ang kanyang paghinga. Sa loob ng kahon nakapatong sa ibabaw ng pulang velvet ay ang kanyang lumang wedding ring. Ang singsing na iniwan niya sa lamesa ni Tristan 3 taon nang nakakaraan. Kasabay nitong isang piraso ng papel na may lagda ng isang kilalang hotel sa Paris. Isang reserbasyon para sa isang pribadong hapunan mamayang gabi. Bago pa man niya maihagis ang kahon sa basurahan, dahil sa inis, tumunog ang telepono sa kanyang mesa. Isang hindi kilalang numerong tumatawag. Hello, sagot niya, malamig ang tinig. Samantha, ang boses na yun sapat na upang magtayuan ang mga balahibo niya. Si Tristan. Huwag mo na akong tatanungin kung paano ko nakuha ang number mo. Pangunguna ng lalaki bago pa man makapagsalita si Samantha. I know you received the ring. Please Samantha, just one dinner. Let me explain everything to you. Pagkatapos nito, kung ayaw mo pa rin ako makita, hindi ko nagagamitin ang kapangyarihan ko para sundan ka. Huminga ng malalim si Samantha. Alam niyang ugali ni Tristan. Kapag may gusto ito, gagawin ito ang lahat paraan upang hindi ito harapin. Patuloy lang itong susulpot sa kanyang buhay at baka madami pang kanyang trabaho. Fine, one dinner Tristan. At pagkatapos nito, pipirmahan mong bagong divorce papers na ipapadala ng abogado ko. Matigas sa sagot niya bago ibinabang linya na hindi mo lang hinihintay ang sagot ng lalaki. Alas 8 ng gabi na makarating si Samantha sa isang sikat at eksklusibong restaurant na nakaharap sa Eiffel Tower. Ang buong palapag ay walang ibang tao. Nirentahan ni Tristan ang buong lugar para sa kanilang dalawa. Nakatayo si Tristan malapit sa bintana, nakasuot ng isang simpleng puting polo at itim na slacks. Mas relaxed tingnan kaysa kagabi. Nang makita si Samantha ang pumasok na nakasuot ng isang eleganting itim na cocktail dress, agad na sumilay ang isang totoong ngiti sa mga labi ng bilyonaryo. Isang bagay na bihira o halos hindi nakita ni Samantha noong namumuhay pa sila sa isang bubong. Salamat dahil dumating ka, wika ni Tristan habang pinaghihila ng upuan si Samantha. Let's keep the pleasantries, Tristan. Sabihin mo nang dapat mong sabihin dahil marami pa akong gagawin bukas. Formal na saad ni Samantha, hindi ginalaw ang inihandang pagkain sa kanyang harap. Naupo si Tristan sa kanyang katapat na upuan. Sinalubong niyang malamig na tingin ng kanyang asawa. Ang kanyang mga kamay ay magkasalikop sa ibabaw ng lamesa at bahagyang nangangatog. Nang umalis ka, 3 taon nang nakakalipas. Pakiramdam ko'y gumuho ang mansyon. Panimula ni Tristan, ang boses ay puno ng emosyon. Pumasok ako sa library at nakita kong singsing mo at ang divorce papers. Nung una, nagalit ako. Sabi ko sa sarili ko, matigas ang ulo mo. Pero nang dumaan ang mga araw, ang katahimikan ng bahay ang pumatay sa akin. Doon ko na-realize kung gaano kalaki ang puwang na iniwan mo. Huwag mo akong paandaran ng ganyan, Tristan. Nakita ko kayo ni Chloe sa parke. Nakita kong paano niya binuo ang isang pamilya na wala ako. Si Tio, tinawag siyang mommy. Sumbat ni Samantha. Ang kanyang boses ay nagsisimula ng mabasag habang naalalang tagpong yun.
Yumuko si Tristan, may pait sa kanyang mga mata. Yun ang pinakamalaking pagkakamali ko, Samantha. Ang totoo, pinuntahan ako ni Chloe sa opisina bagong araw na yun. Sabi niya, may sakit ka raw at ayaw mo makita si Tio dahil napapagod ka sa pag-aalaga. Ilang beses niyang sinabi sa akin na nagrereklamo ka tungkol sa pag-aasawa sa akin at dahil tanga ko, naniwala ko. Nung araw na yun sa parke, si Chloe ang nagdala kay Tio at hindi ko alam. Sinabihan niya si Tio na sabihin ng mga salitang yon para saktan ka dahil alam niya na nanonood ka. Nalaki ang mga mata ni Samantha. Ano? Nalaman kong lahat isang linggo pagkaalis mo. Patuloy ni Tristan, tumingin muli kay Tio. May mga luhang nagbabadya sa kanyang sariling mata. Nahuli ng mga security ko si Chloe na pilit na binubuksan ng mga personal mong gamit para kumuha ng mga alahas mo. Nag-imbestiga ako ang kanyang telepono at ang mga kasambahay doon lumabas ang katotohanan. Siyang nagtatapon ng mga pagkain na handa mo para sa akin. Siyang nagsasabi sa akin na hindi mo ko gustong makasabay kumain at siyang nagbanta sa mga yaya na huwag ipahawak sa si Tio dahil baka saktan mong bata. Nanginig ang buong katawan ni Samantha. Ang lahat ng manipulasyon, ang lahat ng kasinungalingan na naging dahilan kung bakit unti-unting lumala yung loob ng kanyang asawa at anak sa kanya. Lahat ay gawa ni Chloe at si Tristan dahil sa labis na pagiging abala sa negosyo at sa padar na tinayo nito sa paligid ng sarili ay naging bulag na kasangkapan. Kahit na nangangatog ang boses sa Samantha, kahit na totoong lahat ng yan, Tristan, 5 taon mo kung hindi kinausap ng maayos. 5 taon mo kung pinagtabo yan. Hindi lang si Chloe ang may kasalanan dito. Ikaw, Tristan, ang kawalan mo ng tiwala sa akin ang pumatay sa pag-ibig ko. Alam ko. Basag ang boses na sagot ni Tristan. Tumayo ito't lumuhod sa gilid ng upuan ni Samantha. Ang makapangyarihang bilyonaryo na kaluhod ngayon sa harap ng babae na dati hindi niya pinapansin. Hinawakan niyang malamig na kamay ni Samantha kahit napilit itong binabawi ng babae. Kaya nga nandito ako ngayon. Hindi ko hinihiling na patawarin mo ko agad. Alam ko napakalaki ng kasalanan ko sa'yo. Pero pakiusap, Samantha, bigyan mo ko ng pagkakataong patunayan na nagbago na ako. Hindi ko kaya mawala ka ulit. Ang buhay ko, si Tio, hindi kami buo kung wala ka. Bago pa man makasagot si Samantha, biglang may tumakbong maliit na bata mula sa gilid ng restaurant patungo sa kanilang direksyon. Mommy! Ang sigaw ng isang pamilyar at mas matandang boses ng bata. Napatigil ang tibok ng puso ni Samantha, tumingin siya sa direksyon ng boses at doon nakita niyang 7 taong gulang na si Tio. Mas matangkad na ito, ngunit ang mga mata nito ay eksaktong katulad ng sa kanya. Ang bata may dalang isang maliit na scrapbook at ang mga mata nito'y puno ng luha habang nakatingin sa kanya. Tio, bulong ni Samantha, tuluyan ang bumuo sa mga luhang kanina pa niya pinipigilan. Ang buong restaurant ay tila nawala ng tunog. Ang tanging naririnig na lamang ni Samantha ay ang mabilis na pagtibok ng kanyang sariling puso at ang bawat mabigat na hakbang ng 7 taong gulang na batang lalaking papalapit sa kanyang kinalalagyan. Si Tio, ang kanyang anak, ang sanggol na 7 buwan niyang dinala sa kanyang sinapupunan, ang batang gabi-gabi niyang pinagdamutan ng sariling kalinga dahil sa mga padar na tinayo ng kanyang asawa at kapatid. Ngayon nakatayo to sa kanyang harap, mas matangkad, mas may tindig, ngunit ang muka'y bakas ng matinding pananabik at takot na baka itaboy siya ng sariling ina. Mommy, muling bulong ni Tio, ang mga luhay dahan-dahan na gumulong sa kanyang mapupulang pisngi. Ang maliit na scrapbook na hawak nito ay mahigpit na nakayakap sa kanyang dibdib. Hindi na nakatiis si Samantha, nilagpasan niya si Tristan na kasalukuyan pa rin nakaluhod sa kanyang tabi at mabilis na bumaba mula sa upuan upang salubungin ang kanyang anak. Lumuhod siya sa sahig ng restaurant. Walang pakialam kung marumihan man ang kanyang mamahaling cocktail dress. Sa isang saglit, binalot ng kanyang mga bisig ang maliit na katawan ni Tio. Tio, aking anak, hikbi ni Samantha. Ang bawat sakit, ang bawat gabing naramdaman niya, ang pangungulila sa nakalipas sa 3 taon sa Paris ay tila ba natunaw sa sandaling maramdaman niya ang init ng yakap ng kanyang anak. I'm sorry, Mommy. I'm so sorry po kung naging bad boy ako noon. Umiyak na siya ng bata habang sinusubsob ang kanyang mukha sa leeg ng ina. Sabi ni Daddy, umalis ka raw kasi nasaktan ka namin. Sabi niya, hindi mo raw ako iniwan dahil ayaw mo sa akin, kundi dahil pinoprotektahan mo sarili mo. Napaangat ang tingin si Samantha kay Tristan na dahan-dahan na tumayo mula sa pagkabaluktot sa sahig. Ang mga mata ng bilyonaryo basa na rin ng luha. Habang nakatanaw sa magina nito, may bahid ng labis ng pasasalamat. Sa mukha ni Tristan dahil sa wakas nakita niyang muli ang kanyang pamilya na magkayakap.
Mommy, tingnan mo po ito. Humihikbi pa rin saad ni Tio habang pinapakitang hawak nitong scrapbook. Binuksan ng batang unang pahina. Doon nakadikit ang mga larawan ni Samantha noong sanggol pa si Tio. Mga stolen photos na kuha mismo ni Tristan, ngunit hindi niya kailanman pinakita sa kanya. Sa bawat sumunod na pahina, may mga sulat kamay si Tio, mga guhit ng isang masayang pamilya. Isang lalaki, isang babae at isang maliit na bata sa gitna. Sa ilalim ng bawat guhit ay may nakasulat na, I miss you, Mommy. Please come home. Araw-araw kaming nagdarasal ni Daddy na mahanap ka na namin. Patuloy ni Tio habang pinupunasan ng sariling mga luha gamit ang likod ng kanyang maliit na kamay. Hindi na po si Chloe ang kasama ko, Mommy. Kinalaya siya ni Daddy kasi bad siya. Sabi ni Daddy, ikaw lang real mommy ko at ikaw lang ang pwedeng tumira sa house natin. Napatitig si Samantha sa mga guhit ng kanyang anak. Ang kanyang pusong ginalot ng yelo sa loob ng 3 taon ay unti-unting nakakaramdam na matinding init. Ang galit na itinanim niya laban kay Tristan ay unti-unti ring nababawasan dahil sa presensya ni Tio. Paano niya matitiis ang kanyang anak? Paano niya matatanggihan ang pagsusumamo ng batang wala namang kasalanan sa gulo ng mga matatanda? Inangat ni Samantha ang kanyang mukha at hinarap si Tristan na ngayon ay nakatayo na sa likod ni Tio. Marahang ipinatong ang kanyang malalaking palad sa balikat ng anak. Tristan, bakit mo dinala si Tio dito? Mahina ngunit seryosong tanong ni Samantha. Sabi mo, mag-uusap lang tayo. Dinala ko siya dahil alam kong siya lang ang may sapat na karapatang humingi ng isa pang pagkakataon para sa atin, Samantha. Seryosong sagot ni Tristan. Ang boses ay galing sa kaibuturan ng kanyang puso. Alam kong galit ka sa akin at tanggap ko yun. Kung gusto mo kong parusahan, handa akong tanggapin ang lahat. Pero pakiusap, huwag mong ipagkait ang sarili mo kay Tio. 3 taon siyang nagtatanong kung nasa ng kanyang ina. 3 taon kong pinagsisisihan ang bawat segundong pinaluha kita sa mansyong yun. Huminga ng malalim si Samantha at hinalikan ng tuktoks ng ulo ng kanyang anak. Hindi ko ipagkakait ang sarili ko kay Tio, Tristan. Siya ang buhay ko. Pero tungkol sa atin, hindi ganun kadaling ibalik ang tiwala na sinira mo sa loob ng 5 taon. Tumango si Tristan. May bahid ng pag-asa sa kanyang mga mata sa kabila ng malamig na salita ng asawa. I know, wife, at handa akong maghintay. Kahit na gaano katagal, mananatili ako dito sa Paris kasama si Tio hanggang sa mapatunayan kung sa'yo ng Tristan ang sa harap mo ngayon ay hindi ng lalaki nagpaiyak sa'yo noon. Mula sa gabing yun, nagbagong takbo ng buhay ni Samantha sa Paris. Bagamat hindi pa rin niya hinahayaan si Tristan na pumasok sa kanyang apartment, pinapayagan niya itong ihatid si Tio sa kanya tuwing weekend. Sa bawat pagkakataong makikita sila, palagi may dalang bulaklak o paboritong pagkain si Tristan para sa kanya. Hindi ito nagpipilit, hindi ito nagmamatigas, nananatili ito isang tahimik na tagapagbantay sa gilid ng kanyang buhay. Isang Sabado ng hapon, habang naglalaro si Tio sa parke malapit sa opisina ni Samantha, naupo si Tristan sa tabi niya sa bench. Ang distansya sa pagitan nilang dalawa ay sapat na upang maramdaman ang pamilyar na kuryente. May ipapakita ko sa'yo. Wika ni Tristan habang may kinukuha sa kanyang bulsa. Isang pirasa ng dokumentong inabot nito kay Samantha. Binuksan to ni Samantha at nakitang isang kasunduan mula sa isang kilalang international school sa Paris. Naka-enroll na si Tio doon para sa susunod na yugto ng kanyang pag-aaral. Ngunit ang mas nakapukaw ng kanyang pansin ay ang pangalan ng bumili ng isang penthouse apartment sa tapat mismo ng gusali ng Maison de Emeraude. Ang pangalan ni Tristan Vance. I transferred my business headquarters. Here's in Paris. Seryosong saad ni Tristan habang nakatingin sa malayo. Kung saan masayang tumatakbo si Tio. Iniwan kong lahat sa Pilipinas para dito. Dahil alam kong nanditong buhay mo ngayon at kung nasan ka, doon lang din dapat ang pamilya mo. Napatitig si Samantha sa gilid ng mukha ng kanyang asawa. Ang dating bilyonaryong walang ibang iniisip kundi ang kanyang kumpanya at ang sariling pride. Ngayon ay binitawan ng lahat para lamang mapalapit sa kanya. Ang yelong matagal na nakabalot sa puso ni Tristan ay tuluyan ng natunaw. Hindi dahil sa pilit na init ko, hindi dahil sa matinding takot na tuluyan itong mawala ang babaeng tunay niyang minamahal. Ngunit bago pa man makapagsalita si Samantha, biglang tumunog ang kanyang telepono. Isang emergency call mula sa kanyang sekretaryang si Amelie. Madam Sam, may emergency po sa showroom. May isang babae nagwawala dito at sinisira ang bagong design mo. Ang sabi niya, ikaw raw umagaw sa buhay na dapat sa kanya. Natatarantang sigaw ni Amelie sa kabilang linya. Napatayo si Samantha. Ang kanyang muka ay biglang binalot ng takot at galit. Kilala niya kung sinong babaeng yon, si Chloe.
Mabilis na binaba ni Samantha ang kanyang telepono, nanginginig ang kanyang mga kamay. Hindi dahil sa takot kundi dahil sa matinding galit na muling nag-aalab sa kanyang dibdib. 3 taon nang nakalipas. Akala niya tuluyan niya nang naiwan sa Pilipinas ang masalimuot na nakaraan at ang manipulative na kapatid na si Chloe. Ngunit tila ba isang anino ito na ayaw siyang tantanan. Anong nangyari, Samantha? Mabilis na tanong ni Tristan na kaagad na napatayo nang makitang bigla ang pagbabago ng ekspresyon ng mukha ng asawa. Si Chloe. Maikli ngunit mariing sagot ni Samantha habang mabilis na kinukuha ang kanyang designer bag sa ibabaw ng bench. Nasa showroom siya ng Maison de Emerald. Nagwawala siya at sinisira ang mga design ko. Baka sa matinding galit sa mga mata ni Tristan nang marinig ang pangalan na yon. Ang babaeng yon, hindi pa ba siya nadadala? Mabilis na binalingan ni Tristan ang kanilang driver na nakatayo, hindi galayuan sa kanila. Dali mo muna si Theo sa penthouse. Bantayan mo siya ng maayos. Utos nito bago muling humarap kay Samantha. Sasamahan kita, Samantha. Hindi ko hayaan na saktan ka muli ng babaeng yun. Hindi na nakipagtalo si Samantha dahil mas mahalaga sa kanyang kaligtasan ng kanyang mga gawa at mga tauhan niya sa showroom. Mabilis silang sumakay sa kotse ni Tristan at tinakang kahabaan ng mga kalsada ng Paris patungo sa Marangyang distrito kung saan matatagpuan ang fashion house. Pagkarating nila sa Maison de Emerald, sinalubong sila ng komosyon. Ang mga salamin sa bintana ng showroom ay buo pa naman, ngunit sa loob ng nagkalat ang mga mamahaling tela, mga papel at ilang basag na vase. Ang mga security guard ng gusali pilit na pinapakalma ang isang babae na halatang wala na sa sariling tino. Si Chloe, ngunit malayo nito sa dating Marangyat prima donna proper na Chloe na kilala ni Samantha. Magulong buhok nito, kupas ang suot ni branded na damit at may mga itim na bilog sa ilalim ng mga mata. Hawak nitong isang tagapitas na tela at pilit na winawasak isang mamahaling gown na nakadisplay kung saan nakasabit ang isa sa mga diamanting kwintas na dinisign ni Samantha. Nasaan si Samantha? Ilabas niyang peking yan! Hysterical na sigaw ni Chloe sa wikang Tagalog, dahilan upang magreklamo ang mga Pranses na empleyado na hindi maintindihan ang kanyang sinasabi. Inagaw mo sa akin ang lahat, Samantha! Ang yaman ni Tristan, ang posisyon ko tang lahat! Chloe! Ang boss na yun sa matay malamig, matigas at puno ng otoridad na umalingaw-ngaw sa buong silid. Nang makita ni Chloe si Samantha nakatayo at mukhang matagumpay, kasama si Tristan na nakatayo sa likod nito, ay mas lalo nag-alab ang selos sa kanyang mukha. Ayan ka na pala, ang dakilang mga agaw! Tumatawang may lahong hula na sigaw ni Chloe sa kapatid at tinuri ito. Akala mo ba hindi ko malalaman na nandito ka sa Paris? Dahil sa'yo pinalayas ako ni Tristan. Dahil sa'yo naging miserableng buhay ko sa Pilipinas. Walang kumpanyang tumatanggap sa akin dahil sinira ni Tristan ang pangalan ko. Mahakbang na lumapit si Samantha. Hindi man lang natinag sa hawak na matalim na bagay ng kanyang kapatid. Pinigilan siya ni Tristan. Ngunit marahan itong inalis ni Samantha upang ipakitang kaya niya itong harapin. Ako ang mga agaw, Chloe? May panunuya sa boses sa Samantha. Sino sa atin ang pumasok sa pamamahay ng may pamamahay? Sino sa atin ang nagnakaw ng atensyon ng asawa ng iba? At sino sa atin ang gumamit ng isang 4 na taong gulang na bata para lang maggasik ng kasinungalingan? Nararapat lang sa'yo yon. Hindi mo deserve si Tristan. Hindi mo deserve ang yaman niya. Sigaw ni Chloe, akmang lulusot palapit kay Samantha upang saktan ito, ngunit isang mabilis na pagkakataon ay humarang si Tristan sa pagitan nilang dalawa. Huwag mong itutuloy ang balak mo, Chloe. Kung sa tingin mo makakalapit ka pa kay Samantha tulad ng ginawa mo noon, nagkakamali ka. Ang boses ni Tristan ay tila ba galing sa ilalim ng lupa sa tindi ng galit. Pinalayas kita dahil nalaman kong lahat ng dumi mo at kung hindi ka pa aalis sa harap ng asawa ko ngayon, sisiguraduhin ko sa kulungan dito sa Paris ang bagsak mo. Tristan, pakiusap. Biglang nagbagong tono ni Chloe. Lumuhod to sa sahig habang umiiyak at nagmamakaawa. Minahal naman kita, hindi ba? Mas naging mabuti akong kasama kaysa sa kanya, hindi ba? Bakit siya pa rin? Bakit siya pa rin ang hinahanap mo pagkatapos sa 3 taon? Tumingin si Tristan kay Chloe nang may purong pandidiri. Hindi kita minahal kahit na isang segundo, Chloe. Ginamit mo lang ang pagkakataon na may padar kami ni Samantha noon. Ang akala ko, ikaw ang nag-aalaga sa anak ko, ngunit ang totoo, nilalason mong isip niya. Umalis ka na dito, bago ko pa makalimutang babae ka. Binalingan ni Tristan ng mga security guard at binigyan ng mga ito ng senyas na ilabas at i-turn over si Chloe sa mga lokal na otoridad. Habang pilit na hinihila si Chloe palabas, patuloy pa rin itong pagmumura at pagsisigaw sa pangalan ni Samantha. Nang tumahimik ang paligid, lumapit si Tristan kay Samantha. Baka siyang pag-alala sa kanyang muka. Are you okay? Nasaktan ka ba?
Huminga ng malalim si Samantha at tumingin sa mga nasirang kagamitan sa kanyang showroom. Nakakaramdam siya ng pagod, ngunit sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman niya isang uri ng kalayaan. Ang anino na nakaraan ay tuluyan ng pinalis. Hindi lang dahil sa sarili niyang tapang, kundi dahil sa pagkakataong ito, may isang lalaking handang humarang sa harapan niya upang protektahan siya. "I'm fine, Tristan," may hinahang sagot ni Samantha. Ang kanyang tingin kay Tristan hindi na kasing lamig ng dati. May konting lambot na doon, isang senyalis na ang pader na tinayo niya ay unti-unti na ring nagkakalamat. "Salamat," dugtong pa niya. Isang matamis at may halong lunas ng ngiti ang sumilay sa mga labi ni Tristan. "Gagawin kong lahat para sa iyo, Samantha. Kahit naharapin kong buong mundo. Basta para sa kaligtasan mo at ng anak natin." Pagkatapos ng gabi ng iskandalo sa showroom, binalot ng panibagong katahimikan ang buhay ni Samantha sa Paris. Ngunit hindi na itong katahimikang nakakasakal tulad nung nasa Pilipinas pa siya. Ito ay katahimikang nagdadala ng kapayapaan at pagmumuni. Opisyal na pinakulong ni Tristan si Chloe sa tulong ng mga Pranses na otoridad dahil sa pinsalang ginawa nito sa ari-arian at reklamong trespassing at harassment. Sa wakas ang anino na nakaraan ay tuluyan ng napigtas. Isang linggo ng hapon, nagpasya si Samantha manatili sa kanyang apartment upang magpahinga. Gayunpaman hindi nagtagal ang kanyang pag-iisa nang makarinig siya ng marahang katok. Pagbukas niya bumadya ang magandang mukha ni Tio na may hawak isang maliit na kahon ng French pastries. Sa likod nito ay nakatayo si Tristan na bit-bit na 2 baso ng kape. "Mommy, sabi ni Daddy kailangan mo raw ng break kasi pagod ka sa work." Masayang bati ng bata bago pumasok sa loob. Naitaas si Samantha ang kanyang kilay at tumingin kay Tristan. "Hindi ba't sabi ko, tuwing weekend lang ang pagbisita ni Tio?" May hinahang paalala ni Samantha, bagamat pinatiran niya ang mag-ama sa loob ng kanyang apartment. "Linggo naman ngayon, wife," nakangiting sagot ni Tristan. Ang boses ay malambot at walang bakas ng dating pagmamataas. "At naisip ko lang, baka gusto mong samahan kami ni Tio na mag-picnic sa may Shan River. Magandang panahon ngayon." Tumingin si Samantha sa labas ng bintana. Ang sikat ng araw sa Paris ay sadyang nakakaakit at nang makita niyang nagmamakaawang mga mata ng kanyang anak, wala siyang nagawa kundi ang tumango. "Sige, magpapalit lang ako ng damit." Isang mabilis sa sulyap ang tagumpay na dumaan sa mga mata ni Tristan. Isang bagay na hindi nakaligtas sa pansin ni Samantha, ngunit binaliwala niya na lamang. Sa gilid ng tanyag na Shan River, naglatag si Tristan isang checkered na tela sa damuhan. Masayang kumakain si Tio ng macaroons. Si Samantha naman nakaupo habang nakayakap sa kanyang sariling mga tuhod. Naupo si Tristan sa tabi niya. May sapat na distansya upang hindi siya mailang. Nanatili silang tahimik sa loob ng ilang minuto. "Salamat, Samantha," basag ni Tristan sa katahimikan. Lumingon si Samantha. "Para saan?" "Para sa pagkakataong ito, para sa pagpapahintulot sa akin na makasama kayo ng anak natin. Alam kong marami akong pagkukulang. Nung mga unang taon ng kasal natin, natakot ako. Natakot ako na magmahal ulit dahil sa pagpano ng mga magulang ko sa isang aksidente noon. Akala ko kung lalayuan kita ng emosyon, hindi ako masasaktan kung sakaling mawala ka rin." Napatitig si Samantha kay Tristan. Itong unang pagkakataon na nagbukas si Tristan tungkol sa kanyang nakaraan. Noong mag-asawa pa sila, palaging tinuturi ni Tristan ang kanyang sarili na isang makina at walang emosyon. "Kaya hinayaan mo pumasok si Chloe sa eksena?" tanong ni Samantha. Walang galit kundi purong pag-unawa. "Ginamit ni Chloe ang kahinaan ko," sabi ni Tristan, may pait sa kanyang boses. "Pinaramdam niya na siya ang may kontrol sa lahat habang ikaw ang nag-iisang taong nakakapagpahina sa akin sa tuwing tinitinan mo ko ng buong pagmamahal. Natakot ako sa naramdaman ko para sa iyo, Samantha. Kaya pinili ko maging pader. Ngunit nang mawala ka, doon ko na-realize ng pader na tinayo ko hindi ako pinotektahan, kundi tuluyan akong winasak." Umakbang ng bahagya si Tristan papalapit at sa pagkakataong ito, dahan-dahan niyang hinawakan ng kamay ni Samantha. Hindi to binawi ng babae. Ramdam niya ang init ng palad ng asawa. "Noong gabi na umalis ka, dinala kong singsing mo sa kwarto natin. Natulog ako sa pwesto mo at umaasang maamoy ko pang pabango mo." Patuloy ni Tristan. 3 taon na akong nabuhay sa pagsisisi. Kaya nang makita kita muli sa gala, sumumpa ako sa sarili na kahit na anong mangyari, hindi ko nahayaang maramdaman mo muli ang malamig na pakikitungo ko. Tumingin siya Samantha sa kanilang magkahawak na kamay. Ang kanyang puso'y matagal ng binalot ng yelo ay tuluyan ng naramdaman ang matinding silakbo ng damdamin. "Tristan," may hinahang saad ni Samantha. Kinarap ang mukha ng asawa.
Hindi ko masasabing buo na muli ang tiwala ko. May mga sugat pa rin nangangailangan ng panahon para maghilom. Ngunit nakikita kong pagsisikap mo para kay Tio, para rin sa sarili ko, handa akong simulan ang muling pagbuo ng kung anong nasira natin. Isang malawak at puno ng lunas ng ngiti ang sumilay sa mukha ni Tristan. Sa labis at tuwa, hindi niya napigilan ang sariling hilahin sa Samantha para sa isang mahigpit na yakap. Daddy, Mommy, look! Biglang sigaw ni Tio na tumatakbo patungo sa kanila. May hawak na isang guhit ng 3 taong magkakahawak kamay sa tapat ng Eiffel Tower. Sabay na natawa si Samantha at Tristan ang sinalubong ng yakap ng kanilang anak. Sa ilalim ng magandang sikat ng araw sa Paris, ang yalong nakabalot sa kanilang pamilya tuluyan ng natunaw. Nag-iwan ng isang buong usbong ng pag-asa. Mabilis na lumipas sa mga linggo pagkatapos ng kanilang picnic sa Shannon River, ang malamig na pader na magitan sa nila ay sa loob ng maraming taon ay unti-unti nang gumuho. Pinilitan ng mga simpleng ngiti, mahabang usapan sa gabi at magkasamang pag-aalaga kay Tio. Isang Biyernes ng gabi, nagulat si Samantha nang sunduin siya ni Tristan sa kanyang opisina. Hindi itong pamilyar na kotse na madalas itong gamitin. Isang marangyang itim na limousine ang naghihintay sa labas. Nakasuot si Tristan ng isang makisig na itim na tuxedo habang bitbit ang isang paper bag mula sa isang sikat na French designer boutique. Anong meron, Tristan, at nasaan si Tio? Takang tanong ni Samantha. Nasa penthouse si Tio kasama ang kanyang yaya. Nakangiting sagot ni Tristan. Gusto mo na kitang makasama na mag-isa ngayong gabi, wife. May inihanda akong sorpresa para sa'yo. Pakiusap, isuot mo yung gown na nasa loob niyan. Pumasok si Samantha sa kanyang pribadong banyo sa opisina at minuksan ang bag. Sinuot niya ito at perpektong lapat ito sa kanyang katawan. Dinala ni Tristan si Samantha sa isang pribadong yate na nakadaong sa tapat ng Eiffel Tower. Ang buong palapag ng yate na pamalutian ng mabangong puting rosas. Isang marangyang hapunang inihanda ni isang Michelin star chef ang naghintay sa gitna ng deck. Habang marahang umuusad ng yate sa kahabaan ng ilog, binalot sila ng romantikong tugtog ng violin. Hindi ko akalaing makikita kitang ganito ka-relax, Mr. Vance, biro ni Samantha habang humihigop ng champagne. Noon ang tanging alam mong hawakan ay yung mga papeles sa opisina. Natawa ng mahina si Tristan bago naging seryosong ekspresyon ng kanyang mukha. Hinawakan niyang baso ni Samantha at dahan-dahang ibinaba sa lamesa. Noon yun, Samantha. Noong tanga pa ako at walang alam kung hindi ang protektahan ng sarili kong pride. Seryosong saad ni Tristan. Ngunit ang 3 taon na wala ka, pinamukha sa akin na walang kwentang lahat ng yaman ko kung wala ka sa tabi ko para pagsaluhan ito. Tumayo si Tristan at inakay si Samantha patungo sa unahan ng yate. Huminto sila sa tapat ng rest ng yate. Pumarap si Tristan kay Samantha at dahan-dahang hinawakan ng dalawa nitong kamay. Samantha, alam ko marami akong pagkakamali sa nakaraan. Tiniis mong 5 taon ng lamig dahil sa akin at kahit na sinunog kong divorce papers na iniwan mo, alam ko sa puso mo natapos ng unang kasal natin sa araw na lumakad ka palabas ng mansyon. Wika ni Tristan, ang boses ay bahagyang nangatal sa emosyon. Dahan-dahan na lumuhod si Tristan sa isang tuhod sa harap ni Samantha. May kinuha to sa kanyang bulsa, isang maliit na kahon na gawa sa dark velvet. Isang napakagandang diamanting singsing. Hindi ito lumang wedding ring ni Samantha kundi isang bagong design na may hugis na isang natutunaw na yelo na napaligiran ng maliliit na bituin. Ito ang The Towing Heart, bulong ni Tristan. Isang alahas na ipinagawa ko sa pinakamagaling na panday. Inspirasyon ng kwento nating dalawa. Samantha, hindi ko na hinihiling na balikan mong nakaraan. Ang gusto ko ay magsimula tayo ng isang bagong bukas. Isang bukas kung saan ikaw ang reyna ng buhay ko at ako ang lalaking magtatanggol at magmamahal sa'yo hanggang sa huling patak ng aking hininga. Napatakip ng bibig si Samantha. Ang mga luha ng labis sa kaligayahan ay tuluyan ang bumuhos sa kanyang mga pisngi. Ang bawat sakit, ang bawat bighati na binalot ng 5 taong pagtitiis ay tuluyan ng napawi. Wife, Samantha, will you marry me again? This time for real. No more papers, no more secrets. Just pure love. Tumango si Samantha nang walang pag-alinlangan. Yes, Tristan, yes. Papatunayan natin ang pag-ibig na nilimot ng panahon ay pwedeng muling mabuhay. Isang malawak at puno ng kagalakan ng ngiti ang sumilay sa mga labi ni Tristan. Mabilis itong sinuot ang singsing sa daliri ni Samantha bago hinalikan ng mga labi sa asawa. Ang kanilang unang halik pagkatapos ng 3 taon ng pangungulila. Asyang halik na pagpapatunay na nagyayalong puso'y tuluyan ng natunaw ng apoy ng tunay na pag-ibig.
Ang mga sumunod na buwan sa Paris ay naging abala, ngunit puno ng matamis na pananabik para sa pamilyang Vance. Hindi nagaksaya ng panahon si Tristan matapos tanggapin ni Samantha ang kanyang alok na magpakasal ulit ay agad itong pinakilos ang pinakasikat na wedding planner. Ngunit sa pagkakataong ito walang manipulasyon, walang pilitan at higit sa lahat walang lamig. Ang bawat detalye ng kasal ay dumaan sa pagpapasya ni Samantha. Bilang isang tanyag na jewelry designer, si Samantha mismo nag-design ng kanilang wedding bands at mga alahas na isusuot ng kanyang mga piling panauhin. Ang kanyang opisina sa Maison de Emerald na dati binalot ng mga seryosong sketch ng mga kliyente ngayon na puno ng mga design ng mga diamante at ginto para sa kanyang sariling kasal. Isang hapon habang abala si Samantha sa pagsusukat ng kanyang kasuotan, pumasok si Tristan sa silid kasama si Tio. Ang batay nakasuot ng isang maliit na tuxedo. "Mommy, mukha na po ba akong prince?" Masayang tanong ni Tio. Natawa ng matamis si Samantha at lumuhod upang ayusin ang bowtie ng kanyang anak. "You're the most handsome prince in the world, Tio." Inangat ni Samantha ang kanyang tingin at nakita si Tristan. Nakatingin sa kanila na may purong pagmamahal at paghanga sa mga mata. Lumapit ang bilyonaryo at marahang pinatong ang kanyang kamay sa balikat ng asawa. "Hindi ako makapaniwala na sa makalawa na muli kitang magiging asawa, Samantha." Pabulong na saad ni Tristan. "Sa pagkakataong ito, sisiguraduhin kong ang buong mundo ang makakita kung gaano kita kamahal." Dumating ang araw ng kasal. Napaligiran ng hardin ng mga puting rosas at lavender. Ang mga bisita ay binuo ng matataas na opisyal ng kumpanya ni Tristan. Ang mga sikat na pangalan sa mundo ng fashion sa Pransya at ang ilang malalapit na kaibigang naging saksi sa muling pagbangon ni Samantha. Nang tumunog ang pamilyar na tugtog ng kasal, bumukas ang malaking pinto ng kapilya. Iniluwan nito si Samantha, napakaganda niya sa kanyang suot na ivory off-shoulder wedding gown na may mahabang trend na gawa sa French lace. Ang kanyang mukha'y nababalot ng manipis na belo. Habang dahan-dahan siyang naglalakad sa gitna, dinalian ng kanyang mga matay, nakatitig lamang siya isang tao. Kay Tristan naghihintay sa tapat ng altar. Nakatayo si Tristan sa tabi ni Tio. Na makita ng bilyonaryo dahan-dahang paglapit ng kanyang asawa, hindi na nito napigilan ng emosyon. Ang makapangyarihang lalaking kilala sa pagiging matigas at walang awa sa negosyo ay tahimik na lumuluha habang pinapanood ang babaeng isa niya nang nawala, ngunit ngayon ay muling nagbabalik sa kanya. Nang makarating si Samantha sa altar, dahan-dahang kinuha ni Tristan ang kanyang kamay. "You look breathtaking, my queen," bulong ni Tristan habang tinaas ang belo ni Samantha. Nagsimulang seremonya ng kasal. Nang dumating ang oras para sa kanilang mga sumpa, humarap si Tristan kay Samantha. "Samantha, 5 taon kitang binalot ng lamig ng aking takot at pride. Pinagkait ko sa iyong pag-ibig na nararapat sa iyo. Nang lumakad ka palabas ng mansyon 3 taon na nakalipas, dinala mong bawat liwanag ng buhay ko. Ngayon sa harap ng Diyos at ng ating anak, sumusumpa ako ng bawat natitirang araw ng aking buhay ay iaalay ko sa pagpapasaya sa iyo. Ako magiging padar na magtatanggol sa iyo at ang apoy na magbibigay ng init sa tuwing makakaramdam ka ng takot. I love you, wife. Always and forever." Bumuhos ang luha sa mga mata ni Samantha habang nakikinig sa sumpa ng asawa. Humarap din siya dito at ngumiti ng matamis. "Tristan, tiniis ko 5 taon dahil nananalig ako na may puso sa likod ng yelong nakabalot sa iyo. Nasaktan ako at sumuko at lumayo. Ngunit nang bumalik ka kasama si Tio, na-realize kong pag-ibig na akala ko'y nalimot na ng panahon ay naghihintay lamang ng tamang oras upang muling magbunga. Tinatanggap kitang muli bilang aking asawa, Tristan. Sa pagkakataong ito, wala nang lamig dahil ang mga puso natin ay tuluyan na naging isa. I pronounce you husband and wife. You may now kiss the bride," saad ng pari. Dahan-dahang hinapit ni Tristan ang bewang ni Samantha at binalot ang mga labi nito ng isang matamis, matagal at puno ng pasasalamat na halik. Binuhat naman ni Tristan si Tio upang sumama sa kanilang yakap habang ang kanilang pamilya ay tuluyan ang binalot ng ningning ng isang bagong simula. Pagkalipas ng 3 taon, ang simoy ng hangin sa balkonahin ng mansyon ng mga van sa Pilipinas hindi na pamilyar sa lamig na nagdala ng paghihati kay Samantha. Ngayon ang bawat sulok ng malawak na pamamahay ay napuno ng init, liwanag at malakas na tawanan. Ang mansyong dati tila isang marangyang kulungan ay tuluyan na naging isang tunay na tahanan. Nakatayo si Samantha sa balkonahe. Dahan-dahan hinaplos ang kanyang malaking tiyan. 7 buwan na siyang buntis sa kanilawang ikalawang anak ni Tristan. Ang kanyang muka'y binalot ng kakaibang ganda ng isang nagdadalang tao at ang kanyang daliri kumikinang pa rin ng singsing na The Towing Heart.
Mommy, tingnan mo po si Daddy. Ayaw akong papasukin sa tent. Ang sumbong ng isang pamilyar na boses mula sa malawak na damuhan sa ibaba. Natawa si Samantha nang makitang ang 9 gulang na si Tiyong pilit tinutulak si Tristan palabas ng isang malaking camping tent. Si Tristan na ngayon ay mas mukhang relax at palaging nakangiti ay nakasuot ng shorts at t-shirt. Tristan, huwag mo nga inaapi ang anak mo, pabirong sigaw ni Samantha mula sa itaas. Agad na napaangat ang tingin ni Tristan. Na makita niyang kanyang asawa, mabilis itong iniwan si Tio. Sa loob ng ilang saglit, binalot ng kanyang matipunong bisig ang bewang ni Samantha. Marahang pinatong ang kanyang baba sa balikat habang ang mga kamay ay sumabay sa paghaplos sa kanyang asawa. Hindi ko siya inaapi, wife. Sinasabi ko lang sa kanya na bawal ang boys sa tent na yan. Mamaya dahil magdedate tayo dito sa ilalim ng mga bituin. Pabulong at malambig na saad ni Tristan. Nilingon siya ni Samantha at marahang pinalong dibdib. Napakasutil mo pa rin. May-ari ka namang naglalaki ang hotel sa bansa pero dito mo pa rin gustong mag-date sa Ardeen. Kahit na sa pinakamurang karinderya, basta ikaw ang kasama ko. Ito ang pinakamarangyang lugar sa mundo. Seryoso ngunit may biro sa mga mata ng sagot ni Tristan. Kumarap si Samantha kay Tristan at pinatong ang kanyang mga kamay sa leeg ng asawa. Ang pag-ibig na nakikita niya sa mga mata ni Tristan ngayon ay ang parehong pag-ibig na pinagdasal niyang makita noong mga unang taon ng kanilang kasal. Hindi naging madali ang landas na kanilang tinahak. Kailangan nilang madurog at magkalayo at harapin ang mga anino na nakaraan upang matutunang pahalagahan ang isa't isa. Ngunit ang bawat sugat ay nag-iwan ng aral na lalo nagpatibay sa kanilang sumpa. Salamat Tristan, taimtim na saad ni Samantha. Salamat dahil hindi ka sumukong hanapin ako sa Paris. Salamat dahil tinupad mong pangako mong tunawin ang yelo sa puso mo. Inabot ni Tristan ang mukha ni Samantha at dahan-dahang pinunasan ng isang luhang buntod ng labis na kaligayahan sa pisngi nito. Ako ang dapat na magpasalamat sa iyo, Samantha. Dahil sa kabila ng 5 taon ng kawalan ko ng kwenta, na natiling apoy ng pag-ibig mo na siyang nagligtas sa akin at kay Tio mula sa kadiliman, ikaw ang tagsibol sa buhay ko, wife. Mabagal at puno ng wagas sa pagsinta na idinaong ni Tristan ang kanyang mga labi sa mga labi ni Samantha. Isang halik na hindi na naglalaman ng lungkot o pagsisisi kung hindi ng kasiguraduhan ng isang magandang bukas. Mommy! Daddy! Ang daya nyo! Naghahalikan na naman kayo dyan! Sigaw ni Tio na kasalukuyan palang nakaakyat sa balkonahe habang nakatakip ang 2 kamay sa kanyang mata. Sabay na natawa sina Samantha at Tristan. Hinila ni Tristan si Tio patungo sa kanilang gitna. Binubuo ang isang mahigpit at masayang yakap ng pamilyang Vance. Ang pagtitiis ay natapos na, ang pagtataksil ay tuluyan ng nabaon sa limot at ang natunaw na yelo ay nagbunga na isang walang hanggang kaligayahan. Ang kwento ni Samantha at Tristan ay patunay ng pag-ibig hindi isang tuwid at madaling landas. Madalas bago natin marating ang tunay na kaligayahan, kailangan na muna nating dumaan sa matinding unos, mapait na pagtataksil at mapaglarong paligid natin. Ang pag-alis ni Samantha hindi tanda ng kurawagan, kundi isang matapang na hakbang upang buuin ng sarili at bawiin ang dangal. Sa huli pinakita ng tadhana ng mga pusong nakalaan sa isa't isa. Gaano man binalot ng yelo ng nakaraan ay muling magtatagpo at maghihilom sa tamang panahon sa tulong ng tapat na pagsisisi at wagas na pagpapatawad.